Magandang gabi sa inyong lahat guys. Nakakatakot po itong pangyayari po doon sa Bukidnon, kung saan ito ay nag-viral po ngayon sa social media dahil po ay yung mga dambuhalang isda ay lumilitaw daw. Ngayon lang po daw nangyari ito guys, sabi po ng mga matatanda, kaya maraming natakot ngayon kung ano po ba daw ang hatid. Kaya nandito tayo, itanong po natin kay kaibigan dahil po napakarami pong mga subscriber po natin dyan sa sa Bukidnon. Napakarami nating kaibigan dyan na nag-suporta sa atin. Kaya nandito tayo. Parang meron pong pinapaabot sa atin ay natakot daw talaga sila guys. Kasi ngayon lang po daw nangyari. Kasi sa lawa pa, yung matabang na tubig. Ngayon pa daw nangyari na nakakita sila ng ganyan pong isda na ibang klaseng kulay. Kaya natakot sila, baka daw may pahiwatig ito. Kaya nandito tayo guys. Kaya maghanda kayo kung ano man po ang maipaabot ng ating kaibigan, kung kailangan bang mag-ingat sa Tagarian doon sa Bukidnon. Kaya kaibigan, maraming salamat kaibigan, nandito kayo. May nabulabog ngayon kaibigan, napakarami po nga nag-request nito sa inyo. Tungkol po ito sa isda. Oo. Sabi po nila, ngayon lang daw sila nakakita ng isdang dambuhala dyan sa lawa na lumitaw. At ngayon, gusto daw nilang malaman kung safety ba kainin o may ipinapahiwatig ba ito na masamang magaganap dyan. Ano po ba ang nakikita? Kung meron po ba kayo nakikita dito kaibigan? Oo nga, kasi nangatigulang na daw itong uban ba, yung iba daw dyan na nakatira dyan, tumanda na lang daw sila. Ngayon lang daw sila nakakita ng kanyang kalaking isda doon sa lawa. Nako guys, salamat po sa inyo, no? Salamat po sa inyong pagtitiwala daw sa amin. Ngayon po, meron pong nakita si kaibigan ngayon tungkol po sa mga isda na naglitaw diya, no? Nagpakita karon. Kaya ito po ang mapakinggan po ninyo kaibigan. Ano po ba talaga ang ibig sabihin yan? Bakit sila nangamatay, ha? Ito ang masabi ng ating kaibigan, wag daw kayong mag-alala ha. Yung nakita ninyong dambuhalang isda, wala siyang nakikitang sign po na may malaking pangyayari dyan sa Bukidnon ngayon. Ngunit ang nangyari sa isda, dahil sa panahon natin ay sobrang init po, kaya yung isda na yan, kaya nakikita ninyo ngayon dyan dahil po sa kanilang kalagayan po dyan sa lawa na sobra na pong init, lalo silang nawalan po ng oxygen. Kaya yun pala kaibigan. Oo, kaya agad-agad din po ako pumunta dito sa inyo. Kay lisod magod kaayo, kay karon pa daw nahitabo, kay baka daw matulad ba noong panahon na may nakakita daw ng mga dambuhalang isda sa dagat na sa baybayin. Tapos kinaumagahan may nangyari pong kalamidad. May salamat naman. Mga kaibigan, no, yung mga subscriber ko dyan sa Bukidnon, ito ang sabi ng ating kaibigan. Ang maipaabot namin, manalangin lang po kayo lagi dyan. At kahit wala po kayong nakikitang mga ganyan po na mga bagay, kailangan din natin na manalangin at maghanda sa anumang mga pangyayari. Kasi kahit wala po yan, dapat po ninyong mag-ingat dyan. Dahil hindi po natin alam kung saan naman po sa Mindanao ang matatamaan po ng mga kakaibang mga kalamidad o mga trahedya o sa pabandiha na panghitabo, ha? Ayaw mo kabalaka. Wala man daw nakitaan si kaibigan diha sa ilahang kaharian karon na naay mahitabo diha sa Bukidnon. Tungod lang anang isda, ay mo kabalaka ana. Ang matambag ni kaibigan, mas maganda daw na wag na lang kainin kung matagal na pong namatay ba dyan o
wag na lang po kainin. Kung presko, okay pa daw na. Kaibigan, salamat po ha. Kaya pala guys, kaluoy po sa mga isda, no? Nakakaawa po talaga yung mga isda guys, no? Na matay ba? Nakita sa mga tao di aslawa tungod di ay sa kainit pa sa panahon, no? Na kining oxygen siguro dia sa ilahang suba mura og di na kaayo may, lalo na yung mga isda nito may mga edad na at sobrang laki na talaga, kaibigan. Basta nanawagan si kaibigan karon, kahit wala mga kayong nakikita mga kakaiba dyan, kailangan ninyong lahat po na makapanood sa mga lugar na saan man tayo aabot nitong ipinapaabot ng ating kaibigan. Kailangan ninyong maghanda lagi. Huwag lang po tayong magpupunta lagi sa mga kalayawan para hindi lang tayo magugulat kung ano man po ang mangyayari. Mas baga na nasa bahay tayo, tsaka arugain ang ating mga anak para po ay hindi ito, no, mapabayaan. At saka kailangan natin ngayon na mataimtim na panalangin dahil po hindi na po normal ang ating nakikita sa mundong ito. Kahit pa wala kayo makikita ang mga katingad andian ng mga panghitabo, lalo na yung isda, no, mangyayari at mangyayari talaga ang mga lugar natin na may mga kakaiba talagang masasagupa ang tao ng mga hindi pangkaraniwan. Kaya mag-ingat po tayong lahat dyan guys, no? Kaibigan, salamat sa ipinapahiwatig. Alam po ninyo kaibigan, 31 kami si Jess sa ako ang messenger o sa ako ang Facebook, no? Na balakag yun sila og maayo. Kaya usa daw nahitabo nga no ang isda daw nang ato lang wala man daw gipanghiluan dia, wala may day nang hilo, wala man daw. Mo ni ang dahilan guys, sa panahon karon sobrang init, maunay giingon ni kaibigan guys, magamping mo, no? Bisag asa ta karon dili na ta safety tungod kay kining panahon nato murag mo giingon nga mag change pa, mo gyud na ang kuan, mag climate change, mo gyud na budagat ang panahon nga ang mga tuig mausab gyud ang panahon. Kaya karon ay mo katingala, no, walay walay connection anang isda karon na nahitabo diya ang nakitaan, wala.